dun sa ano, puro negative. Sabi ko, ako talaga bang galing ko ito? Sabi ko, tama ba yung pinasok ko? Parang, ano ba yun? Sabi ko, gano'n, sige, kung ayaw nyo dito, lalayo ako. So, tinawagan ko yung kakilala ko doon. Hindi ko rin naman sinasahan niya kung sino yung kakilala ko doon. Kasi sabi ko, kasama si Atmina, si Tita Edo. So, punta kami sa Clark Tel. So, yun po. Tapos, yun na nga po, yung bossing nila, si Dito, yun po yung nagkwento sa kanya kung ano po kami dati. So, yun po yun. Pero yung ginawa po sa akin ng Senior Green, ay nawala po yung pagiging acidic ko. Dahil yung trabaho namin noon ay talagang puro stress. Kumbaga, survival of the fittest, hindi ka pwedeng matake. Dahil every minute counts kasi dollar yan. 1 minute is equivalent to $1. So, hindi kami pwedeng malate. So, in my 17 years sa PLDT, never ako na-late. Hindi ako umabsent. Bawal yan. So, yun po yun. Kaya yung trabaho, alam ko po kung gaano kahirap yan. 16 to 18 hours nakakapagtrabaho kami. Lalo kung halimbawa papatang sa Subic, dahil meron dumating na barko. Walang tulugan yan, 2 hours lang. Kasi kailangan trabaho. So, ganun po yan. Yung stress po niya. Yun. So, doon na-develop, plus yung, siguro yung matak na po. Dahil may glaucoma po ako, pero nalaman ko lang noong 2016. Dahil kapapalit ko lang ng salamin, sabi ko, ba't parang iba na naman? Sinubukan ko yung dating salamin ko, nagagamit ko siya. Sabi ko, hindi normal yun. Dapat pagka papalit ka. So, nagpa-check up ako. So, yung finding na is hindi maintindihan kasi low pressure glaucoma ako. Normally, parang yung sa dugo, high blood ka. Yung sa akin, low pressure. Ang pressure ng mata ko ay hindi umaabot ng 19. So, supposed to be, kung may glaucoma ka, 21 and nababa sa akin, 12, 14, 15. So, yun lang po. So, doon ko nalaman na ano yung sa test. So, yung sa akin, ang diferensya ko, yung sa ibabang mata ko, yun ang may diferensya. So, hindi ako makakakita sa taas. So, yung lately, na itong April, dahil nga, ang bagong findings nila, kung hindi lalabas yung fluid sa mata, magkakaroon ng stroke na parang yung sa puso. Kaya ang sabi, kailangan butasan yung mata ko para lumabas ang fluid. So, ni-laser mo yan, yung dalawang mata. So, meron po yan, pag tinignan mo sa camera, may butas po yan. Dahil ganun po ang mangyayari. So, ang ano nun is, hindi po ako minumuta. Maganda yun, di ba? Kahit pag-gising mo, parang ay mo ka, di ba? Wala ko kayo. Titingin ka sa salamin, may muta ka ba? So, yun, wala po yan. Okay lang po. Sabi ko, parang kakaiba ko talaga, hindi minumuta. Mababa yung pressure. So, itong nakaraan na test ko, salamat sa Diyos, sa Senior Green, stable yung glaucoma ko. Yes. Kaya lang po, ang grade ko ba po yung glaucoma specialist kasi yung kanan, parang iba. Kaya sabi niya, babalik ko po sa Tuesday. Hindi ko naman po sinabi na may tinitake ako nito. So, yun yung sinasabi na baka may healing manifestation kasi pwede na rin akong magpasa ng kahit wala akong salamin. Yes. Malayo. Nakikita ako ni Coach Anthony pag nakapikit, hindi ako tumitingin. Kasi nai-stress yung mata ko lalo kung maraming ilaw, maliwanag po. So, yun po yun. Ang noon, yung sa retinologist, Wednesday ako nag-test pareho yan sinundan ko. So, maghapon ako sa doktor sa clinic. Okay naman po yung ko, ready na. Kaya lang kasi may duda, bakit yung kanan ko makaiba. So, yun, check. Tapos, meron din ako yung floaters vibe, yung nakikita na parang agil, nabawasan po yan. Plus, yung cataract ko naman po ay stable. Hindi po siya kumakapal, hindi siya emergency case na kailangan overnight. So, yun lang